Magandang araw po. Sa video po natin ito, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano ang dapat nating malaman tungkol sa COVID-19 o coronavirus outbreak ngayon. Ang coronavirus disease 19 o COVID-19 na sanhi ng Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ay bago at nakakahawang sakit. Ito po ay asymptomatic at may incubation period na 2 hanggang 14 na araw, kaya pwede itong makahawa kahit wala pang sintomas ang isang taong infected nito. Sa sitwasyong ganito ay mahalaga po ang makatotohanang pagpapahayag ng impormasyon tungkol sa COVID-19 upang mas maintindihan at maiwasan ang sakit na ito. Importante din po ang epektibo at maagarang testing at diagnosis sa mga posibleng pasyente upang sila ay ma-isolate at hindi na makahawa ng mas marami pang iba. Sa ngayon po ay early detection, containment at prevention ang pinakamabisang paraan upang makontrol ang paglaganap ng sakit na ito kahit saan man sa mundo. Simula January 22 hanggang ngayon po ay patuloy po ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 at tumataas din po ang bilang ng mga namamatay na pasyente. Ang transmission rate ng COVID-19 ay estimated 2 to 3 newly infected from 1 case. Ang fatality rate naman ay 2%, incubation period 2 to 14 days o hanggang 27 days. At meron pong 68 countries ang apektado nito sa ngayon. Kung ikukumpara po natin ang MERS-CoV, SARS at COVID-19, ang MERS-CoV po ang may pinakamataas na case fatality rate na 34.4%. Sunod nito ang SARS na mayroong 9.6% case fatality rate at ngayon naman po, ang COVID-19 ay may apparent case fatality rate na 2.5%. How contagious is the coronavirus? Ang COVID-19 po ay may R0 equivalent to 1.4 to 2.5 sa kasalukuyan. At ito po ay maikukumpara natin sa R0 ng Ebola at pati na rin ng influenza o yung tinatawag nating flu. Ayon sa pagsusuri, ang infection rate ng COVID-19 at influenza ay magkapareho lang po. Ang COVID-19 sa China as of February 21, 2020 ay meron pong 75,569 reported cases at meron pong 2,239 deaths. Ang influenza naman po sa United States as of February 15, 2020, meron pong estimated na at least 29 million ill patients, at least 13 million physician visits, at least 280,000 hospitalizations, at least 16,000 deaths. Ang illness rate ng influenza ay 0.5 to 1%, habang ang illness rate naman po ng COVID-19 ay 20%. Ang mortality rate ng influenza ay 0.05 to 0.1%, habang ang mortality rate naman po ng COVID-19 ay 2.5%. Ngayon po ay meron na pong available influenza vaccine, ngunit wala pa pong available COVID-19 vaccine. Alam natin na ang fatality rate sa ngayon ng COVID-19 ay 2% at 14.8% nito ay nasa edad na 80 plus. Tapos, 70 to 79 years old ay 8%, 60 to 69 years old, 3.6%. Wala pong naitalang namatay sa mga batang infected ng COVID-19 sa edad na 0 to 9 years old. Ang death rate naman po sa lahat ng mga COVID-19 cases sa lalaki ay 2.8%, habang sa mga babae naman po ay 1.7%. Halos po lahat ng mga namatay sa COVID-19 disease ay may pre-existing medical conditions gaya ng cardiovascular diseases, 13.2%, diabetes, 9.2%, chronic respiratory disease, 8%, hypertension, 8.4%, cancer, 7.6%. Ayon po sa pagsasaliksik ng mga Chinese scientists regarding sa genome sequence ng COVID-19, ang genome sequence ay 79% kaparehos ng SARS coronaviruses at 51.8% naman kaparehas ng MERS coronaviruses. Kaya naman ito ay nagpapatunay na ang COVID-19 ay galing po sa mga paniki. Ang coronaviruses po ay isang pamilya ng mga viruses na pwedeng maging sanhi
ng ubo o Severe Acute Respiratory Syndrome na tinatawag na SARS at Middle East Respiratory Syndrome na tinatawag nating MERS. Ang virus po ngayon ay tinatawag na Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2. At ang sakit na dulot nito ay tinatawag na Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Ang mga sintomas ng COVID-19 ay respiratory symptoms, pag-iksi ng paghinga, lagnat, ubot-sipon, hirap sa paghinga. At paano ito maiiwasan? Ugaliing maghugas lagi ng mga kamay, iwasan ang contact sa mga hayop, lumayo at takpan ang bibig at ilong sa tuwing uubo o babahing, umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon, uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang mga pagkain, at agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe po kayo sa mga apektadong lugar. Paano mo ba nagkakahawaan ng COVID-19? Ito po ay pwedeng mangyari person-to-person spread or human-to-human transmission. At pwede po itong makahawa from contact with infected surfaces or objects. Sa Hong Kong po ay may naitalang positibo na aso sa coronavirus, pero sinasabi nila na ito ay may low level of virus. At temperatures of around 4 degrees Celsius, certain versions of coronavirus could remain viable for up to 28 days. And at temperatures of 30 to 40 degrees Celsius, coronaviruses tended to persist for a shorter time. At room temperature, a coronavirus persisted significantly longer in 50% humidity than 30% humidity. Kaya po mas mabilis ang transmission ng COVID-19 sa mga malalamig na lugar kaysa sa mga maiinit na lugar. Ang mga coronaviruses po ay pwedeng ma-inactivate by surface disinfection procedures with 62 to 71% ethanol o kaya naman po ay 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% sodium hypochlorite within 1 minute. Makikita po natin na sa loob ng 2 buwan ay meron pong 37,553 cases confirmed. At ang SARS naman po ay meron pong 8,098 cases confirmed sa loob ng 9 months. Habang ang MERS naman po ay may naitalang 108 confirmed cases sa loob ng 12 months. May 17 katao sa bawat 50 katao na infected ng MERS ang namamatay. Habang sa SARS naman po ay 5 katao sa bawat 50 infected katao at sa COVID-19 ay 1 tao ang namamatay sa bawat 50 kataong infected nito. Ang MERS po, it took 903 days or 2.5 years bago siya nakapag-infect ng 1,000 katao. Habang ang SARS, it took 130 days before infecting 1,000 people. At ito naman pong COVID-19, it took 48 days at nakapag-infect ito ng 1,000 katao. Makikita natin dito ang mga lugar kung saan apektado ng MERS, SARS at COVID-19. Ngayon po ay may naitalang 64 countries apektado ng COVID-19. Sa ngayon po, ang desisyon ng World Health Organization ay itinaas nito ang global virus risk to maximum level o sinasabing very high risk. Ayon po kay Professor Mark Lipsitch na isang professor sa Harvard University at isang epidemiologist, 70% of world's population are likely to contract coronavirus in 2020. Naniniwala po siya na 40 to 70% ng tao sa buong mundo will be infected with COVID-19 within the upcoming year. Pero halos lahat ng mga kasong ito ay hindi po nakakabahala at hindi po life-threatening. Halos lahat po ay maaaring magkaroon lamang ng mild disease at maaaring asymptomatic. Sabi din po niya na ang mga nakakahawang sakit gaya ng SARS, MERS at avian flu ay na-contain noon kasi matataas yung kanilang fatality rates. Sabi niya, ang level ng fatality rate ng COVID-19 ay kaparehos lang ng seasonal flu or yung influenza. At yung mga pasyenteng namamatay ay yung mga taong meron ng chronic diseases. Ayon po kay Dr. James Hamblin, isang international epidemiologist, ito daw pong COVID-19 ay maaaring bagong endemic
at ang tinatawag nating cold and flu season ay maaaring maging cold and flu and COVID-19 season. Ayon po sa US Centers for Disease Control and Prevention or CDC, meron pong naitalang 13 million flu cases thus far in 2019 to 2020 season. Ano po ba ang influenza o itong tinatawag na seasonal flu? Ang seasonal influenza po ay sanhi ng influenza viruses from type A, B, C at D. Ang sintomas nito ay fever, cough, headache, muscle and joint pain, feeling unwell, sore throat, and runny nose. Halos lahat ng mga tao na infected nito ay maaaring makarecover from fever at ang ibang mga sintomas naman ay maaaring mawala sa loob ng 1 linggo kahit walang medical attention. Ngunit ang influenza ay maaaring maging sanhi ng mas malubhang sakit o kaya naman ay nakakamatay lalo na sa mga taong may mga pre-existing medical conditions. Ito pong epidemics ng seasonal influenza are estimated to result in about 3 to 5 million cases of severe illness and about 290,000 to 650,000 respiratory deaths worldwide every year. Ang Moderna Incorporated ay nakagawa ng mRNA COVID-19 vaccine at tinatawag nila itong mRNA 1273. Ito po ay ready na for human testing. Sisimula na po ang unang clinical trial ngayong Abril at malalaman po natin ang resulta sa darating na July o August. Paano po ba ginagawa ang vaccine? Heto po ang phases of vaccine development. Una po exploratory, kasunod nito preclinical, then clinical development, regulatory review and approval, manufacturing, and last but not the least is quality control before po ito allowed na gamitin ng publiko. Ito po ang ideal na vaccine development timeline from post-discovery to pre-regulatory submission. Usually, it takes 45 months po. Heto po ang timeline kung ilang buwan from viral genetic sequence selection to first human study sa iba't ibang sakit. For SARS, in 2003, it took 20 months. Influenza A in Indonesia in 2006, around 11 months. Influenza A in California in 2009, around 4 months. Zika virus in 2016, around more than 3 months, at ang SARS-CoV-2 or itong COVID-19 2020 is around more than 3 months. Ayon po sa mga eksperto, kung effective at maipasa po ang COVID-19 vaccine na gawa ng Moderna Incorporated, ay maaaring available na po ito 15 to 18 months from now. Sa ngayon po ay pinag-aaralan ng mga dalubhasa kung maaaring gamitin ang mga gamot na ginamit nila against HIV at Ebola upang panlaban sa sakit na COVID-19. Simula po noong Enero ay maraming researchers at scientists sa buong mundo ang patuloy na nagsasaliksik upang makagawa ng mga antiviral drugs o vaccine na maaaring lunas sa COVID-19. Ang mga researchers ng Clinical Research Institute of Montreal sa Canada, pinangungunahan ni Dr. Michel Cretier, ay nakadiskubre ng gamot na tinatawag ay quercetin na galing sa flavonoid na quercetin. Ang iba't ibang gulay at prutas, lalo na po ang mansanas at sibuyas, ay may mga trace amounts ng quercetin. Ito po ay nakakatulong sa pagbaba ng ating cholesterol levels at lunas sa mga inflammatory diseases at allergy symptoms. Malaking tulong din po ito upang labanan ang mga chronic diseases. Ito po ay maaaring gamitin at low doses at ito po ay broad-spectrum antiviral drug na maaaring panlaban sa iba't ibang klase ng viruses. Ang gamot na quercetin ay ginagamit for treatment and prevention laban sa SARS, Ebola at Zika virus. Base sa kanilang research din, epektibo po ang quercetin drugs sa mga hayop panlaban sa COVID-19, ngunit kailangan itong patunayan kung epektibo din sa tao bago ito gamitin ng publiko. Kasalukuyang nasa human clinical trials ang nasabing gamot at posibleng malalaman natin ang resulta sa darating na 60 araw. Ang quercetin ay isa sa posibleng lunas ng COVID-19. Sa ngayon po ay may naitalang 80 clinical trials on potential treatments for COVID-19 ang ginagawa sa China.
Heto din po ang mga factors na pwedeng makapagpataas ng death rate sa iba't ibang bansa. Una, organizational differences. Pangalawa, limited health infrastructure including limited health insurance services. Pangatlo, lack of medical equipments and training. Pang-apat, lack of medical doctors, nurses, researchers, laboratory technologists, and staff. Importante din po ang epektibo at efficient testing and diagnostics capability ng bansa. Tapos na yung experiment na ginagawa ko, guys. So, ito nga pala yung ginamit natin. Ito yung CFX Connect Real-Time System. It's Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction or RT-PCR. Ito yung ginagamit sa mga research lab to study gene expression, and also it is used clinically para ma-diagnose yung mga genetic diseases at saka ma-monitor yung drug therapy. So, importante talaga to for molecular biotechnology labs. Last few days, ito yung ginawa natin. So, natapos ko na. And then, today, ito. Ito nga palang dalawang machine, guys. Yung PCR at QRT-PCR machines. Yan yung ginagamit para ma-detect kung positive or negative ka for coronavirus infection. So, yan yung mga ginagamit sa mga hospitals at saka sa mga research labs na din. Ito yung resulta ng experiment natin. So, this shows gene expression, relative normalized expression of the specific genes. So, we're going to analyze all of these things and make a PowerPoint presentation. Ito naman yung ginagamit natin for polymerase chain reaction experiments. Now, it will help us make millions to billions of copies of specific DNA sample. And it will allow us to take small sample ng DNA and then we amplify it to a large amount to study in detail. Kung meron po kayong mga karagdagang impormasyon na gustong ibahagi o kaya naman po ay mga katanungan, please feel free to write them down on the comment box below. Ang paghuhugas ng kamay, pag-disinfect sa mga pampublikong lugar at pagsunod sa iba pang mga precautionary measures ay kailangan upang labanan ang COVID-19. Observe proper cough etiquette, stay healthy, keep a healthy and balanced diet, drink more water, exercise, and have enough sleep. Patuloy po nating palakasin ang ating immune system katulad ng normal nating ginagawa kahit meron o walang COVID-19 at iba pang mga sakit. Let us continue to pray na matapos na po itong outbreak na ito. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo upang mas maliwanagan tayo sa mga issue tungkol sa COVID-19. Let us stay safe and God bless us all. Please feel free to share this video. Maraming salamat po.